ka-viewers, meron po tayong damit dito na gagawan po natin ng pattern. Tulad po na dati, kukunin lang po natin yung pinakasentro po nitong dress. Ito po, yung sentro sa sentro. Para po maibakat po natin. Ayan po, yung sentro sa sentro dito sa ilalim ng sleeve. Yun po yung kinuha natin. Tapos po, yun dito rin sa katawan, papain lang po natin. Tapos tingnan natin kung ayos po, na kung nakuha na natin yung sentro. Ano din po hanggang sa laylayan. Ito pong ating gagawing dress ay kukunin lang natin yung pinakasukat niya, pero babaguhin po natin ang design. Ayan, nakuha na po natin yung sa ilalim. Ngayon, ganyanin lang po natin. Dito naman sa balikat, kunin po natin yung pagtapatin po natin yung balikat sa balikat. Ganyan po. Yung tahi sa balikat. Tapos lagyan po natin ng pin. Ganon din po dito sa may neckline. Ito pong ginagawa namin pagpa-pattern. Tulad po ng lagi namin sinasabi, ay sa sarili lamang po namin itong pamamaraan at hindi po ito ginagawa ng mga pattern maker. Ayan po, nakuha na natin yung pinaka sentro niya. Mapapansin nyo, mas may kurba ito, kaya itong susundan natin. Kaya ilalayo natin yung sa likod. Ito pong pattern natin ay magkapatong po ito. Nakatupi po ito para yung isa po sa likod, ito pong isa ay para sa ibabaw. Ayan, no? Kitang-kita po ninyo, oh, iba po yung sukat nung sa ilalim. Ilapat po natin mabuti para po makuha natin yung tamang sukat. Isahanap po natin na ibakat. Iusog lang po natin ito para sa front. Ito po yung front neckline. Tapos ito po yung sa balikat. Inanon ko na lang po. Tapos ito naman pong sa likod na neckline. Tinaas po natin ito ng konti dahil ayun po nakataas siya. At mamaya, bago natin to gupitin, pag
pagtataklobin po natin para makuha natin yung eksaktong sukat po niya. Ito na po yung sa harap, yung harap na armhole. Lagyan na lang po natin ng ruler para mas makuha natin yung sukat. Tapos saka po natin diinan dun sa pencil. Yan, ganyan po. Unahin muna natin yung harap. I-mark na rin po natin itong sa pinakalagayan niya ng belt o yung belt loops, yung belt thread. Tapos saka po natin uli ituloy. Ngayon, nakuha na po natin yung harap. Ganon po natin to, itupi natin dahil yung likod po niya ay may korte. Wala po itong tax o dark, kundi talagang may korte po yung likod. Kaya doon po tayo susukat. Mas malaki po talaga yung harap dahil meron tayong dibdib at yung likod para po maganda yung lapat sa likod, kaya mas maliit po ang likod. Napansin nyo, mas maiksi rin po yung laylayan niya. Ay, hindi na pala nakikita yung laylayan natin, pero ito po, ito yung sa front na laylayan, ito po yung sa back, mas maiksi po. Naguhitan na natin yung back po nito, tapos yun naman back ng armhole. Ilapat po uli natin, ayusin po uli natin para po makuha natin yung back ng armhole. Sa pagkuha naman po ng back ng armhole, ganito po yung gagawin natin. Ibabakat lang po natin. Ito po yan, ha. Yan, ayos na po natin, naibakat na po natin. Ngayon, aalisin na po natin tong kinopyahan natin. Ang gagawin naman po natin ay lilinawan natin yung sleeve sleeve tuloy ng balikat. Ganyan po. Nalagyan po natin ng mark, tapos tupiin natin itong ating balikat para sakto po. Yan, ito po yung front na sleeve. Yan, ayos natin yung sleeve. Tapos dito yung front. Yan, para doon po natin tatapat yung, ay, hindi pala nakikita. Eka, iusog po natin. Inusog ko na po para makita.
Ito pong ginuhitan natin na balikat, tupi natin, tapos ganyan natin, itapat natin dun sa front na neckline, tsaka yung front na sleeve, para po dun natin itatapat yung sa manggas natin dito. Dahil nakausog tayo, uusog na lang po natin to, ayusin na lang po natin. Ayan po. Tapos yung sa front naman, ay ganyan. Yan. Tapos na naman po sa neckline. Yan po natin tatapat. Ito pong ginawa natin, ang pinaka-basic. Tapos, dito rin po natin gagawin yung style natin. Gugupitin ko po muna to, paghihiwalayin natin yung front and back para mas madali po natin malagyan ng design yung ating pattern o style. Lagyan po natin ng pin para hindi gumagalaw. Napapansin po ninyo, hindi na po tayo nakausog doon kasi nakausog na po dito sa bandang likuran. Ang gugupitin po natin ay yung lahat ng nasa labas. Ngayon, nagupit na po natin. Ito pong, bali ang gagawin na lang po natin ay ibabakat na lang po natin itong harap para mas madali. Kasi kung likod ang ibabakat po natin doon sa kabila, marami pa po tayong iguguhit. Samantalang ito lang, tsaka ito po. Ayun po. Ididiin lang po natin tong ruler para po mabakat po natin yung gusto natin ibakat dito sa kabila. Ganyan po. Para po mas madali. Para hindi po tayo malito, erase po natin tong front na binakat natin sa pattern. Kasi po ito na ang magiging back natin. Hiwalayin na po natin. At pwede na po natin itong gupitin. Itong sa likod po ng center back ng likod. Ito. Saka po ito yung salaylayan.
Ito po yun, yung sa laylayan na back, pwede na po natin gupitin. Tapos, ito na po yung back pattern po natin. Ito naman po isa, ang gugupitin lang po natin dito ay itong front neckline, yung shoulder, at saka yung sa armhole po. Sa ganito pong pattern, lagyan po muna natin ng front. Sa ganito pong pattern, ito po, yan. Sa ganyan pong pattern, ito po, makakagawa na po kayo dito ng duster o yung pambahay na damit. Ito po, naka-fold po ito. Sleeveless. Ang gagawin lang po ninyo dito ay itataas lang po ninyo ng 1 inch. Pero kung gusto niyo po ng presko, pwede na po yan. Ayan po, ito rin po yung back natin. Makakagawa na po kayo ng pambahay dito. Pero ang gagawin po natin, may manggas, kaya ibabakat po natin muna yung manggas po niya. At gagawan din po natin ng design tong neckline. Gagawin po natin square. Tapos yung sleeve po, lalagyan po natin ng shirring. Ang ibabakat naman po natin yung ating sleeve. Gumuhit po muna ako ng diretso at ito po, folded po itong pattern natin, nakatupi po ito para dun sa front and back ng ating sleeve. Ngayon, itapat lang po natin dito. Lagyan po natin ng pin para hindi po masyadong malikot. Yan po. Ang una natin may bakat. Itong nasa front. Lagyan na lang natin ng tusok. Dahil may kurba po. Ito lang ibabaw po ang anayin natin. Tusukan. Tusukan ng magkahiwalay. Kaya dinoble ko na po. Yan. Tapos, yung likod po, ibakat na lang po natin sa pencil. Alisin po natin to. Sundan na lang po natin yung likod. Yung tinusok po natin, ito po yung sa harap. Sundan lang po natin yung pinakatahi niya. Hindi pa natin nakuha yung lapad, kaya binalik ko po ulit.
Yan. Tapos, yung sa ibabaw naman, ito po yung pinaka-tusok natin ng karayom. Yan po yung susundan natin. Ito po. Bago po natin to gupitin, ito po ating sleeve. Susukatin po muna natin tong armhole para sigurado na tama po yung ating sleeve, yung sukat po. Itayo lang po natin yung ating tape measure sa pagsukat para po makuha natin yung eksaktong sukat po niya. Bali, ang sukat po nito ay 20 and 3/8. Yung kabuuan po niya. Ganun din ang gagawin po natin pagsukat dito. Itatayo din po natin yung tape measure. Kasi dito po, kaya kailangan na natin sukatin para makakapagdagdag tayo o makakapagbawas dun sa ating armhole. Yan. Kulang pa po dahil 20 and 3/8. At siyempre, magdadagdag pa po tayo ng konti para hindi naman po yung parang hatak na hatak yung ating sleeve pag kinabit. Magdagdag po tayo ng kaunti dito, mga 3/8 o half inch kung ano gusto po ninyo. Tapos magdagdag na lang po natin dito sa baba ng konti. Bali ito po, i-erase na po natin. Pagkatapos po, idediretso na po natin dun sa dinagdag po natin na sukat. Yan. Meron na po tayong sleeve. At eksakto na po itong sukat na to doon po sa ating armhole. Pwede na po nating gupitin. Lagyan muna natin po ito ng tape at punit po. Tapos, yung sa front, babawasin na rin po natin. Mark po natin yung center para po kapag kinabit natin sa ating armhole, yung manggas, ay makuha natin yung center. Lagyan po natin ito ng front. Ito po yung back. Ayan, meron na po tayong armhole. Ay, meron na po tayong manggas. Ngayon, yung paglalagay naman natin ng design sa damit po natin, ito po itatabi natin to lagi dahil ito po yung ginagamit natin para po sa pagde-design. Ito po yung original natin na binakat na galing sa damit. Tapos po, gumawa pa po ako ng isa. Itatabi po natin to para hindi po natin masira. Ngayon, ito po yung gugupitin natin para sa ating sleeve na shearing dito sa ibabaw at dito rin po sa ilalim ng sleeve. Gugupitin ko muna po ito lahat. Ito po, ang sukat po nito ay ang mga lapad po nito ay 1 inch po.
Yan, natapos na po natin. Guguhit lang po ako rito ng diretso para po pag nilapag natin yung ating pattern na sleeve, hindi po bali-baliko yung ating sleeve. Yan. Tapos, lipat natin dito. Tapat lang po natin dito sa guhit para po mas maayos. Naulit po namin ito pong paggawa namin ng pattern dito sa sleeve ay sa sarili lamang po namin itong paraan. Didikit ko na po, ayan, naglagay lang po ako ng half inch o 3/8. Half inch na po para mas mabolga ng konti. Ang gagawin po naman natin ngayon ay dahil nagka-layo-layo na po yan, ganyan, i-straighten na po natin to, pag-aayusin na po natin. Kukunin po natin yung sentro, bali ito na po yung pinaka-sentro niya, dahil ito po yung dalawang sentro, ayun po nahati, kaya dito na po tayo sa gitna ang pinaka-sentro ng sleeve po natin. Pagkatapos po, ay magdagdag lang po tayo ng mga half inch po dito sa ibabaw. Ganyan po. Para po sa bolga po niya, ganun din po dito sa ilalim. Ito po, namamalagi po to dito, kaya ipabakat na po natin. Dito lang po tayo magbabago. Ito po. Ganyan. Yan po. Tapos dito naman po, ibakat po natin ito. Tapos, i-connect din po natin doon. Kukortehan lang po natin. Ito na po ang back natin at yun po ang front. Tapos dito, medyo ibibilog lang po natin siya. Ayan, meron na po tayong pattern para sa sharing po natin na sleeve.
Ayan. Ipay po natin dito sa pinakagitna niya para makita natin yung di masyadong pantay. Ayan po. Ayan. Ayusin lang natin po ng konti yung gupit para po pantay yung ilalim po ng ating manggas. Tapos, magtatabas na po tayo pagkatapos nito, pero ayusin po muna natin tong neckline ng ating damit. Gagawin po natin itong square. Gawin po natin itong mga 2.5 lang o 2 3/4. Semi-square po ito hindi po ito square na square. Parang naka-triangle na nga po ng konti. Ayan. Tapos sa likod din po, ganun din. Pero yung likod po, pababaan natin ng konti. Lalalingan po natin siya ng konti. Yan po. Bali kasi, binago na natin po yung ating neckline, ginawa natin square. Tapos, pag may sobra po tayong tela, dun sa pagtatabasan, lalagyan po natin to ng design para po maganda. Pero ngayon, hindi pa po natin malalagyan kasi titignan pa po natin kung may sobra po tayong tela. Na-layout ko na po ito sa tela, yung pattern na ginawa po natin. Ito po yung front. Bali, baliktaran po yung ating ginawa dahil makitid po kung parehong nakaayon yung ating pattern. Pagkatapos po, ito yung ating facing. At ito po yung ating sleeve. Gugupitin ko na po ito. At pagkatapos po ay tatahiin na po natin. Tatahiin na po natin yung ating dress. Ito po yung likod ng ating dress. Ngayon, dito sa gilid o yung sa center ng ito po yung neckline, no? Ayan po. Yan po natin tatahiin pag ditikitin na po natin yung center ng likod. Iwan po tayo ng opening dito sa likuran dahil lalagyan po natin to ng snap o yung kawit dahil maliit yung ating neckline para maisuot po sa ulo po ng magsusuot. Sunod na po natin yung balikat. Ito po yung facing na ginawa namin. Ito po yun, facing para po sa neckline natin. Nilagyan na po natin ng fusible na pilon. Tapos, pinin ko na po para mas madaling tahiin.
I-edging ko po muna tong gilid ng facing, pati po yung shoulder na pinagdikit po natin. Tapos, ipipin na po natin to para magawa na po natin yung ating neckline. Pinin ko na po yung ating facing. Ito po siya. Ilalagay lang po natin doon sa sentro nitong front po natin. Tapos yung shoulder po natin, saka yung facing, ay inopen natin para hindi po mabalki. Tapos ngayon po ay tatahiin muna natin to. Tapos slash po natin at saka po natin itatop stitch. Ngayon po, i-slash po natin ito. Maging maingat po tayo para hindi po natin magupit yung sinulid po natin. Ganito po ang gagawin natin. Ipapaling po natin itong facing po natin dito. Dito po. Tapos dito po tayo magtatahi ng 1/16. Paikot po hanggang doon po sa dulo. Ayan po, natahi na natin yung ating facing. Ngayon, dito naman po sa likod, pabalik na rin po natin to. Tapos, susundan po natin yung mark natin dun sa pinaka-center po ng likod natin. Doon po natin tatahiin. Tapos gugupitin natin yung sobra at babalik na rin po natin. Yan. Tatigaan lang po natin dito ng paikot. Tapos ito po, ang maglalak po rito yung automatic o kawit po na kung anong gusto nyo. Pwede rin pong butones. Kaya lang maglalagay pa ng loop. Pero hindi ko na po nilagyan ng loop dahil automatic o kawit naman po ilalagay namin dito. Lagyan muna natin ng pansamantalang pin para po hindi bubukas-bukas yung ating likuran ng ating damit na sentro sa back. Ngayon, ito po ay itatak natin pero ayan, pwede po natin itak dito. Takto na po para mabilis na natin magawa, hindi na tayo maglililit.
Pagkatapos po, pwede na natin tahiin yung tagiliran po o yung side ng ating dress. Tatahiin ko na po itong side. Ito po yung armhole. Tapos ito po yung side hanggang sa laylayan. Pagdidikitin na po natin o tatahiin na po natin. Gayon din po sa kabila, i-close na rin po natin yung gilid ng ating dress. I-edging lang po natin magkabila ito pong side ng ating dress. Pagkatapos, pwede na po natin itong tahiin tong ating pong laylayan. Pwede na po natin tupiin yung ating laylayan ng dress dahil na-edging na po natin. Tupiin lang po natin ng 2 beses. 1/4 lang po yung, bali half inch lang po yung allowance natin. Ayan po. Tapos na po natin yung ating laylayan. Ngayon, yung ating naman pong sleeve ang ating ipiprepare. Nilagyan ko po ng mga sinulid. Ito po, yung front na side ng sleeve, tsaka po itong center. Kasi po kapag siniring, ang hirap na pong makita yung mark natin na pencil. Ngayon, yung po sa may attachment o yung may shearing foot po sila, yun po ang gamitin nila. Kasi ang gagamitin ko po, yung doble pasada na pagsisharing para po makita po nila yung sa mga wala pong ganong mga gamit. Lakihan lang po natin yung stitch regulator po natin para mas madali pong mahila yung ating sinulid. Katulad po nito, naputol po yung sinulid, kaya ilagpas po natin yung tahi natin. Dito po natin lagpas. Dalawang beses po natin itong tatayian para maganda po yung pagkasiring. Ganun din po sa ibaba.
Yung isang sleeve din po, ganun din po ang gagawin natin. Ayun sa paghatak po, tulad ng lagi namin sinasabi, kunin po natin yung nasa ilalim na sinulid. Tapos, yun po yung atake natin. Dahan-dahan lang po para hindi maputol. Yun ang isisharing po natin. Sisharing ko po muna to. Pagkatapos po, papakita po namin kung paano naman yung pagsukat po nito doon sa armhole po natin. Na-sharing ko na po ito. Ito po yung armhole at ito po yung sa ilalim ng sleeve. Ngayon, ito po, isinukat po natin dito ito po yung armhole ng ating katawan. Yung kilikili po ng dress. Susunukat ko na po ito. Ganyan po. Sinukat po na ganon. Tapos, may sobra lang po tayo ng konti rito para po sa tahi natin. Ngayon, ang gagawin naman po natin, yung pinakailalim, dugtong na nga lang po ito, itong ating pinakaban ng doon sa sleeve natin, yung parang ganyan dito sa braso. Yan ganyan, ito po yun. Itatahi lang po natin dito sa likuran. Ito po yung harap ng tela. Ito po yung harap ng tela, yung right side. Tapos ito po yung wrong side ng sleeve. Dito po natin ilalagay. Tapos, yung pinaka ilalim po ng shearing na tahi, doon po tayo magtatahi. Ulit ko po right side po ito ng tela, yung harap ng tela. Tapos itong nasa ibabaw, ito rin po yung harap ng tela. Para po pag binaligtad natin, ay nasa harap sa harap po tayo. At na naman pala po, hindi na nagamit yung ating dugtungan na tela. Ngayon, ito po, itutupi natin pag ganyan. Ganyan. Lalagyan po natin ng pin. Pero sukatin po natin para po pantay-pantay yung ating pagkatupi. Ito po ay 7/8. Kaya lahat ito, 7/8 po ito. Yung 7/8 po, kulang na lang po yun ng 1/8 sa 1 inch po.
Sobra naman po pala, kaya hindi na kailangan yung dugtong. Tapos, tahian na po natin dito sa gilid po ng tupi po natin. Ayan po, nalagyan na po natin ng band yung ating sleeve. Magiging ganyan po yung itsura ng ating sleeve. At mamaya tatahian po natin dito, pero lalagyan po natin to ng string para ribbon para maganda po. Gagawin ko muna po yung sa kabila, pareho rin po yung pamamaraan ng pagtahi po. Ito pong ating sleeve band po natin dito sa manggas. Ito po, nilagyan po namin ng dalawang uhalis. Hindi na po namin napakita dahil sa kamay lang po namin to ginawa. Ngayon, papasabahan po natin to ng 3/8 po ito po. Dahil isusuot po natin dito yung loops o yung string. Ito po, may alambre po ito. Ngayon, ipapasok po natin dito sa ginawa po natin na tahi. Isusuot lang po natin itong ating loops dito sa hinahi natin, dito po sa ibabaw. Para lang po tayo nagsusuot ng garter. Ganito po. Palabasin lang po natin dito yung ating string. Tapos, atakin na po natin yung alambre ng dahan-dahan. Ayan po, nasuot na natin. Tapos, yung kabila naman po. Ganun din, papasok lang din po natin tong alambre natin. May dugtungan po kasi dito dahil kulang yung ating retaso, kaya bumabara po dito. Tapos, sa kabila ng side naman po natin ikakabit. Naribo na po natin itong ating laylayan ng ating sleeve. Ngayon, pwede na po natin itong pagdugtungin. I-close na natin po yung ating sleeve dito. Gayon din po itong isa para po makabit na po natin sa katawan o sa armhole. I-edging ko lang po itong tinahian po natin sa side ng armhole, tapos ikakabit na po natin dito. Yung sa sleeve po na idikit ko na po, yan. I-edging lang po, tapos tatahiin na po natin sa armhole. Ikakabit na po natin. Ikakabit na po natin yung ating sleeve sa ating armhole. Ngayon, yung sentro po nito ng ating sleeve, tapos yung front po niya, yung front side ng sleeve, ito po nilagyan natin ng mark, ayan po, yung sinulit. Ngayon,
Ito po, sa side din po ng front natin ikakabit. Ito po yung sentro. Ayan po, may mark po tayo dyan. Lagay din po natin dito sa sentro. Tapos, lagyan na natin po ng pin paikot. Ipasok po natin itong ating sleeve sa loob para mas madali. Tapos, ipin lang natin po itong paikot. Ibuka po natin ito o i-open yung sa shoulder. Ayun, saka po natin tatahiin. Yung pagtahi po, yung sa ilalim po ng shearing, doon po tayo tatahi. Ayan po, naikabit na natin yung ating sleeve na isa. Yung kabila naman po. Ayan po, naikabit na natin yung sleeve. I-edging lang po natin ito. Mamaya, gagawin po muna natin yung ating belt. Bali, itong ating pinaggayahan ay hanggang dito. Kaya, lagyan na lang natin po ng mark o ng magnet. Wala na po tayong pang-belt, kaya kumuha na lang po ako doon sa retaso. Kung meron kayong pwedeng ipang-belt po rito, ayun ang gamitin nyo kasi sakto lang po yung tela natin at ito po, kinuha lang po namin ito doon sa retaso. Saka po natin baliktarin.
Ngayon, ito pong dulo ay tatahiin na lang po natin sa kamay. Ganyan po. Ganito lang po ang gawin natin. Pasok po muna natin dito na medyo malayo-layo para hindi nakikita yung buhol po ng ating sinulid. Tapos saka po natin ilusot dito. Tapos ito po, ayan, yung sa kabila, ganun po ninyo, pasok nyo dun. Tapos yung kabila naman po. Kapag kayo'y gumagawa ng stop toys, ay ginagamit din po yung ganitong paraan sa pagsasara po ng mga stop toys. O kahit po doon sa mga baliktaran jacket, ay ginagamit din po yung ganitong paraan ng pagsasara po. Kung gusto niyo po na mas masinsin, mas maganda po kasi parang sa makina yun, mas sarado po. Pinapakita ko lang po yung paraan niya at kayo na po ang bahala kung gaano kasinsin ang gusto niyong pagsasara po dito sa mga tinatahi natin o mga tatahiin niyo po. Ayun naman po, gumawa ako ng belt loops para po dito. Ito po yung mark natin para sa belt loops. Dito po natin itatahi. Tutupi lang po natin ito magkabila. Ganyan lang po. Simple lang. Kanina, wala yung aming kawit na ilalagay dapat dito sa dress, sa likod. May kalawang na, kaya inipitan ko na lang po ng garter itong ating pangsara sa likod at botones na lang po yung ikakabit natin. Tapos na natin yung ating dress. Paplansyahin ko lang po. Tapos ilalatag po natin dun sa lamesa para makita po natin yung kabuuan ng yari po ng ating ginawang. Simple lang po ito na parang pop sleeve na shearing yung manggas. Ayan po. Tapos nalagyan natin ng square yung neckline. At nalagyan din natin po ng belt. Ito po, natapos na po natin tahiin ang dress na pop sleeve. May maliit na ribbon po para sa adjustment ng braso ng magsusuot po nito. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang ginawa namin ito at patuloy po nating suportahan ang mga susunod po naming video. Salamat po.